Rodrigo Duterte si House Speaker Martin Romualdez. Nakikipagsabwatan daw ito sa mga komunista para umano sa pagkandidato nito sa pagkapresidente. Sagot naman ni Romualdez, isang tabi muna ang anyay chismis na yan. Nakatuon daw siya sa kanyang trabaho bilang Speaker ng Kamara. Iyan naman ang tinutukan ni Salima Refran. Ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso dahil umano sa pakikipag-alyansa ng liderato nito sa tinawag niyang mga komunista. Bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong Pakinggan nyo yan ha. Bantayan ninyo ang military at mga pulis. Tingnan mo yung balita. Ano ba to? GMA? O sige. Kapag konsabo dyan sa Congress, hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ilan ang namatay na pinatay ninyo pulis pati military. Pahaging pa ni Duterte, ang pakikipag-alyansa raw ni Romualdez ay para sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yung mga gustong ibigay mo yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa iyo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, wag ka na mo. Ako na magkampanya sa iyo. Ngayon na. Gusto mong presidente, I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ayan. Inulit ha. Inulit ng GMA. Chap-chap. Inulit. Hindi ko alam kung intentional. Listen to this. Inulit. Hindi ako natatakot. Andyan yung military. Tapos, watch. Ito yung PMA. Ano lang yan, makalito lang yan. Nagatingin yan ng kung saan papunta ang bayan natin. Kinuha ng mga mamamahayag ang Tapos, ang next topic, kinuha ang panig ng pulis. reaction dito ni PNP Chief Ni PNP Chief. General Benjamin Acorda Jr. sa Bantayan ng pulis, bantayan ng sundalo, kinuha ang panig ng PNP Chief, yun ang magkasunod. Buti na lang marunong sumagot ito. pagharap nito sa Senado kanina. Pero ang sinabi lamang niya, Pwedeng alamin ko lang muna yung what particular details or particular. Ang galing sumagot. Hindi niya diniretso ang sagot. Alamin ko muna yung detalye. Ngayon, tanong ko sa inyo. Kung kayo, ito lang ang napanood nyo yung GMA. Ang dating nito, nananawagan na naman ng pag-aaklas, ng rebellion, etong si PRRD laban sa gobyernong ito. Tapos, anong next? Pasok Castro. Anong next? Pasok Kongreso, suportahan. Anong next? Sampahan ulit ng kaso. Anong next? May sabpina. Ang swabe, di ba? Ang bilis eh. Huwag tayo maglokohan. Yung sabpina, nung unang kaso ni PRRD, ang bilis. Ngayon, eto na naman. Tuloy natin. Role ng PNP na nababanggit kasi mahirap baka magkamali ako ng sagot po dyan. si Romualdez sinabing bilang speaker, prioridad daw niyang itaguyod ang pagkakaisa at pagtutulungan sa lahat ng grupo sa politika. Isang tabi daw muna mga chismis at espekulasyon. Romualdez, isang tabi ang chismis. Ang number one chismosa nasa tabi mo, si Franz. Siya ang nagchichismis ng confidential funds. Siya ang nagchichismis na may impeachment. Siyempre, sasagot si Tatay Diggs. Sa eleksyon at ituon ang pansin sa kung ano ang magagawa para sa pag-unlad ng bayan at pagsulong ng kapakanan ng mga Pilipino. Tungkol naman daw sa kanyang political aspirations, buo niyang pinanindigan ang kanyang papel bilang speaker. Ang kanyang focus daw ay ang kanyang kasalukuyan. Natin i-discuss tong sinabi ni ni speaker. Kim Fu, maraming salamat po sa pag-sponsor ng live na to at sa kusang loob. Thank you, Kim Fu. Ang mga responsibilidad at hindi ang mga posibilidad sa mga eleksyon sa hinaharap. Hinihingan pa namin ng pahayag ang AFP. Sa sabpina naman para sagutin ang reklamong grave threats na inihain laban sa Sabpina, ang bilis, no? Kakasampa lang ng kaso, nakasabpina na. Wow! Nakapass forward kayo, Franz. Ang lakas ng kapit mo, Teng! sa kanya sa Quezon City Prosecutor's Office, sabi ni Duterte,
magpapakulong na lang siya dahil ino-opres siya umano ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang nagsampa ng reklamo. Ayon naman sa Makabayan Bloc na kinabibilangan ni Castro, imbis raw sagutin ni Duterte ang reklamo, ay nagbato pa ito ng panibagong banta. Pinag-aaralan daw ito ng legal team ng Makabayan Bloc. Ayan. May panabago na namang banta at pinag-aaralan na ito ng legal team. Ano ba yung legal team ninyo? Marunong bang kumuha ng konteksto? Okay. Pag pinanood mo ito, ulitin ko, lalabas, nagbabanta talaga si Tatay Diggs. Si PRRD. Na para gagamitin ng pulis at sundalo para pataubin ang gobyerno. Ganon. Pero pag pinanood nyo yung gikan, kaya ako nag-react, sabi ko, grabe itong mga to, ang galing nyo magmekos-mekos. Ha? Tapos sasampahan na naman ng kaso. Tapos gagawa na naman ng grave threat na naman. Nananakot na naman, pinag-aaralan. Paulit-ulit. Inalis nyo na naman sa konteksto. Ang konteksto ni Tatay Diggs doon, eto. Yung paaalisin si Sara, yung nangyayari ngayon sa politika. At yung mga pulis, nandyan lang yan sa Gedli. Nagmamatsyag, nakikinig, nag-o-observe. Hindi ito ang eksaktong words ni PRRD, pero ganito ang ibig niyang sabihin. At alam nila sino ang mga kumakampi sa mga komunista, sa mga NPA na maraming pinatay. Na niyari, chinugi, pinatay ng mga kasamahan nila. Pumatay sa kasamahan nilang pulis, pumatay sa kasamahan nilang sundalo, sa mga kamag-anak. Kaya itong mga ito, galit doon sa mga komunista. Nag-aantay lang. Pero kung talagang pipilitin yung kuhanin ang power kay Sara or pipilitin yung guluhin ng Pilipinas, itong mga ito, itong mga uniforme nating mga inaasahang pulis at sundalo, hindi yan bobo. Nasaktan yan. Bakit? Niyari yan ng mga kasamahan ninyo. Yung mga kaibigan nila, yung mga mahal nila sa buhay. Ang dumali dyan, yung mga komunista. Kaya may hinanakit yan sa mga komunista. Yun ang ibig sabihin ni Tatay Diggs. At yung mga kumakanlong na mga congressman sa mga komunistang yan, pag nagkagipitan, gagalaw na itong mga pulis. Kaya hindi raw takot si Tatay Diggs. Naiintindihan? Tagalog yon, Franz. Anong mahirap intindihin doon? Yun ang ibig sabihin. Panurin nyo kasi ng buo. Mag-ingat kayo sa bulong-bulong. Maaalis kayo sa konteksto. Ito kasi mahirap sa atin eh. Ito mahirap sa mga Pilipino. Ha? Pag kulang kayo sa research, shut your mouth. Yung iba kasi, nakapanood ng balita. Chap-chap. Magkukomento kayo. Ay, ikaw, China ka. Inuutusan mo ang mga pulis. Tanga. Alam mo, itong mga to, alam nila, hindi sila tanga. Alam nila yung konteksto na ginamit kung saan ginamit yun ni PRRD. Hindi tanga yung mga yan. Kayong mga Pilipino, kayo mga bashers, kayo mga dilaw, kayo ginagawa niyang tanga. Kasi nililigaw yung konteksto para magkaroon ng hatred sa puso ninyo kay Duterte. Ayun yun.
Gusto nilang magalit kayo kay Duterte, gusto nilang magalit kayo kay Marcos, gusto nilang magalit kayo sa Pilipinas, gusto nilang magalit kayo sa gobyerno. Ang itinatanim niya mga yan, wala naman niyang gusto. Kahit sino hindi nila gusto. Ang gusto nila, galit. Magkaroon kayo ng galit sa puso. Intindihan nyo? O, pabudol kayo ulit, ha? Pabudol kayo sa mga ganito. Kaya yung magsasabi may threat na, pakipanood yung buong video. Naging chap-chap yung napanood nyo. Kaya ang komentary nyo, sablay. Ewan ko sa inyo.